Hi mga mi, another day, another bulk orders na naman at dahil weekend na naman mga mi, eto, ang dami na naman naming iniluluto. Masama nga ang panahon ngayon dito sa Cavite at grabe yung pag-uulan, halos hindi na nga natila. Nagpaman mga mi ay marami pa rin kaming pa-order ngayong araw, kaya eto, kahit maulan ay sobrang busy namin sa pagpe-prepare ng aming mga paninda. Bali, eto nga palang ginagawa namin ay dessert on tray. May 3 pirasong order kasi sa amin ng dessert na iba-iba ang flavor. Merong mango tapioca, eto namang color green ay ang aming pandan salad. Tapos, meron din kaming coffee jelly. Meron din kaming ino-offer na fruity salad. Mapapansin nyo sa mga salad namin, hindi kami nag-o-offer nung merong buko. Mahirap na at baka masira, lalo na kapag medyo malayo ang ibabiyahe. Dito naman sa aming kitchen area, lahat ay abala dahil nga malapit na ang dispatching, kaya lahat ay talagang busy at seryoso sa pagluluto. Katapos mapalamanan ang cordon bleu, si Mami Ems naman ang aming taga-coating at saka taga-prito. Katapos ay papalamigin muna namin ito para hindi masyadong madurog. Kaso minsan kapag medyo nagmamadali rin at medyo nararush, nahahati namin siya agad kahit mainit. Kaya pinaka-the best talaga mga mi ay mapalamig muna ng bonggang-bongga itong ating cordon bleu para hindi siya madurog. Sa lahat ng putahe namin mga mi, isa rin talaga ang cordon bleu sa pinaka-hassle gawin, pero pinaka-best seller din sa amin at palaging sold out. Palagi rin kaming nahihirapan sa supplies mga mi. Madalas hindi na kami nakakaabot ng mga fillet, kaya ayun, mano-mano na lang kami sa pagtatadtad ng breast. On the spot nga pala namin ginagawa ang mga cordon bleu namin mga mi. Ibinabrain lang namin siya ng 2 to 3 hours para magkaroon ng lasa. Bumalik naman ako dito sa aming kitchen area para i-check naman kung tapos na ang puto at saktong-sakto ang aking dating dahil tapos na rin nila i-steam. 18 minutes nga pala ang aming cooking time sa aming puto cheese at nakakapagsalang kami ng 4 to 5 tray na isang salangan lamang. Tapos eto nga ay i-assemble na din sa kanya-kanyang bilao. Meron ding mga pang party box, so halo-halo na tong mga. Ang mga staff ko naman ay kanya-kanya ang toka. May tagaluto ng puto, may tagaluto ng cordon, may tagaluto ng spaghetti at iba't ibang klase ng ulam. Hindi na sila nalilito sa mga niluluto nila. At bago mag-umpisa ang kanilang araw sa pagluluto ay meron na silang kanya-kanyang bilang para hindi sila magkamali o hindi sila sumobra o kumulang. Time to time mga mi, nakabuo talaga kami ng maayos na system para mamamanage ng maayos ang flow ng aming business. Lahat ng mga reportings namin ay naka-record na sa mga computer para mabilis naming natatrack yung mga expenses, mga tubo at saka iba pang mga losses. Siyempre sa ganitong business, marami talagang expenses at the same time marami ring losses. Hindi talaga maiiwasan na mayroon kaming masasayang na ingredients. At lahat po yun ay naka-record para maiwasan ang pagkalugi, pagka-short or ano pa man para makita agad. Dispatching naman mga mi, palagi kami nag-allowance ng oras lalo na kapag malayo si client. In time, may mga cut-off din kaming sinusunod para maiwasan naman na masira yung mga pagkain. Kapag medyo maaga kasi napaluto ang mga pagkain tapos hapon pa kakainin, possible na masira na. Kaya kailangan masunod talaga ang protocols dito sa aming kusina dahil pagkain to at medyo maselan talaga. Lagi na rin kami nagpaparestock sa sulit gas ng aming mga gas tank para maiwasan na rin yung pagka-pending ng aming trabaho. Almost 10 tanks na nga yung stock namin dito sa aming kitchen pero hindi po siya natagal ng ilang linggo. Parang mga 1 week lang paubos na ulit. Dumating na nga alas 10 ng umaga mga mi at oras na ng ship out at buti na lang ready na rin ang aming mga 3-5 bundle. Yun lang mga mi, bye!